Breaking news. Senador Rodante Marcoleta, ginulat ang Senado. Lumaki ang mata ni Senador Lacson at Tito Soto. Naku po mga kababayan, dito na magkakaroon na talaga ng bloodbath. Gugulatin na ang mga kalaban na bendalo sa BP Sara impeachment. Naku po mga kababayan, magugulat kayo sa pasabog ni Senador Marcoleta. Pinagkaguluhan po siya ng media. Bali-balita po mga kababayan ay isasama na po sa mga judge o senator na magpapasya po sa impeachment ni Inday Sara. So dito, talagang ginulat ang buong mundo. Lalong-lalo na mga kababayan, si Senador Marcoleta, nalaman niya na ang Amerika, na ang presidente ng Estados Unidos, bubuwagin na ang ICC. Talagang nagulantang ang palasyo dito, ang Malacanang. Anti-Claire, natataranta na. Kasi nga mga kababayan, syempre si The Junior, aso-aso ng Amerika, tapos yung ICC na sinasamba ng mga bendalo para ipitin at gipitin si Tatay Digong, tila bulilyaso sila. Kasi nga ang Amerika galit na sa International Criminal Court na ito na ginagamit ni The Junior para ipitin ang mga Duterte. So ngayon mga kababayan, Senador Marcoleta, ginulat ang Senado. Nako po, may pasabog dito sa Net25 na ikagugulat ng bawat isang Pilipino. Bakit pinagkaguluhan siya? Bali-balita, pupunta ng Senado at itataob ang lamesa para di ba yung si Senador Alan Cayetano, napakatalino. Meron ng isang master na gaya ni Senador Marcoleta na gugulpi sa mga witness na walang kwenta, puro gawa-gawang mga testimonya at talagang pinupolitika lang si Sara. Kaya ngayon mga kababayan, meron ng panggulat ang Senado ng minority, Senador Marcoleta. Ito na ang pasabog. Ngaw! Ito na po mga kababayan. Huwag kayong aalis kasi talagang mamimiss nyo pong balitang ito. Po tayo sa mga balita. Dinala si Senador Rodante Marcoleta sa UP-PGH o Philippine General Hospital. Para po yan sa karagdagang medical evaluation bago siya dalhin sa Anti-Graft Court o sa Sandigan Bayan. Kaya kunin po natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic, kumusta na si Senador Dante at ano ang findings sa mga dalubhasa dyan sa PGH? Alex, si Senador Rodante Marcoleta ay ibinalik nga dito sa Philippine National Police General Hospital matapos na siya ay dalhin sa UP-PGH o Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila para doon sa kautusan ng Sandigan Bayan na magkandak ang PGH ng hiwalay na medical evaluation kay Senador Marcoleta. Sa ngayon, inihayag ng liderato ng Philippine National Police na ipinauubayan na sa Sandigan Bayan ang paglalabas ng opisyal na resulta ng medical evaluation ni Senador Rodante Marcoleta na ginawa ng PNP General Hospital at UP-PGH dahil si Senador Marcoleta ay ihaharap nila sa Sandigan Bayan bukas ng alas 8 ng umaga. Bilang pagtalima sa kutusan ng Sandigan Bayan, dinala sa University of the Philippines General Hospital o UP-PGH sa lungsod ng Maynila mula sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame si Senador Rodante Marcoleta para sa further medical evaluation. Alas 11:15 ngayong umaga nang umalis ang convoy ni Senador Marcoleta kasama ang mga opisyal at tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG papunta sa UP-PGH. Si Senador Marcoleta ay nakaposas, nakasuot ng kulay orange na t-shirt,
para sa mga police under protective custody at nakaibabaw ang bulletproof vest at nakasakay sa isang wheelchair bago isinakay sa coaster ng PNP. 1:33 naman ngayong hapon ay ibinalik na sa PNP General Hospital mula sa UPPGH si Senador Marcoleta at muli siyang ibinalik sa kanyang kwarto sa hospital. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco na ibabalik din sa PNPGH si Senador Marcoleta matapos ang medical evaluation ng UPPGH para bukas July 15 ay dadalhin na siya sa Sandigan Bayan para sa commitment order kaugnay ng kasong plunder na kanyang kinakaharap. O, kita nyo po mga kababayan, bakit si Senador Marcoleta yung nakapiit ngayon sa kulungan? 'Di ba? Isa po itong paglapastangan po sa katwiran ng batas. Kung sino po ang lumalaban, yun po ang kinukulong. Gaya ngayon mga kababayan, yung pinaka-abogado ng 18 Marines na si Levy Baligod, binabaan na po ng warrant of arrest na anytime po ay aarestuhin na rin at ipapakulong. Nakita nyo po mga kababayan kung sino yung mga naglalabas, yung mga tumitistigo, sila ang ikinukulong. Lahat po mga kababayan, gagawin po ng mga bendalo para pagtakpan ang kanilang mga kasalanan dito. Nakita nyo naman si Senador Marcoleta, nag-iimbestiga lang naman. Talagang matapang ang paninindigan, hindi gaya ng mga bendalo, hindi gaya ni Pastor Villanueva at Chis Escudero. Nakita nyo po, kahit makulong, basta tumindig sa katotohanan, haharapin ang kanyang paninindigan at karapatan. Hindi gaya po ni Ping Lacson na bading. Yan ang sinasabi nila, bading walang bayag. Nung ikaw nagkakaso, nagtago-tago ka kung saan-saan, nag-abroad ka pa para takasan ng batas ang kasalanan mo. Samantalang si Marcoleta, nanindigan at may bayag. Yan ang sabi ng mga Pilipino na nagmamahal. Kay Senador Marcoleta, mas mahal ng mga Pilipino si Senador Marcoleta kaysa sa'yo. Pinky. Lalaking may period. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Di ba mga kababayan? Ito, ituloy pa natin. Magandang balita ito kasi Senador Marcoleta no longer has pneumonia. Yan pong sinasabi po ng balita dito. General Hospital as well as yung UP General Hospital is ordered to render the report within 3 days sa Sandigan Bayan. So, yun po siguro ang gagamitin nila to evaluate kung saan po mag-i-stay or saan i-commit si Senator Marcoleta. From that, nakalagay din po sa order nga ng Sandigan Bayan na after the evaluation today, ay kasama rin ang dadalhin si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan tomorrow, July 15. Samantala nilinaw ni PNP-CIDG Chief Police Colonel John Giagi ng paggamit ng wheelchair ay bahagi lamang ng mga precautionary measures upang masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng senadora habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang. Sabi niya, naninikip yung dibdib niya, yung no? We make it comfortable for him. I speak with his family a while ago bago natin siya dalhin dito. Pinaalam lahat kung ano yung mga procedures na makagagawin. And we will just be waiting kung ano yung result ng medical evaluation ng Philippine General Hospital as to the situation or the medical condition of Senator Marcoleta. Ayon pa sa CIDG, naging maayos ang paglipat kay Marcoleta mula sa PNP General Hospital patungo sa PGH sa tulong ng Manila Police District at Eastern Police District. It went smooth yung traveling natin. We are being aided by NPD and Eastern Police District para maging maayos yung takbo natin hanggang dito sa paghatid dito sa PGH. The UPPGH, yung PGH will have its own medical evaluation to check if if Senator Marcoleta will be fit
to be brought to Sandigan Bayan tomorrow. Magugunitang noong July 6 matapos isilbi ang arrest warrant kay Senador Marcoleta at habang isinasa ilalim siya sa booking process sa PNP CIDG headquarters sa Campo Crame ay dumaing ng paninikip ng dibdib at mataas na blood pressure kaya siya dinala sa PNP General Hospital. Sa mga isinagawang serye ng medical examination, natuklasan na si Senador Marcoleta ay mayroong mild pneumonia kaya isinailalim siya sa medication kung saan pinag-take siya ng antibiotics sa loob ng 1 linggo. Alex, sa ngayon si Senador Marcoleta ay magpapalipas ng gabi dito sa PNP General Hospital at gaya ng pahayag, siya ay naimpormahan na ng PNP CIDG na bukas ng umaga siya ay ibiyahe na patungo sa Sandigan Bayan. Inihayag pa ni Colonel Giagi ng CIDG NCR na anuman ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan, handang sundin ito ng PNP. Balik sa inyo, Alex. Okay, balikan ko lang, Vic. Nilabas ba ng PGH yung evaluation? Meron bang resulta na? Alex, ang resulta, direktang isasubmit nila sa Sandigan Bayan. Okay. Kaya ang sabi ni Colonel Giagi, yung findings ng PNP CIDG, ng Philippine General Hospital at ng maging PNP General Hospital ay ang maglalabas na bukas ang Sandigan Bayan, Alex. Ayun. So, ito, tanong ko, tanong ng taong bayan, inaamin ba ng pambansang pulisya na kung bakit dinala sa isang independent hospital tulad ng UP-PGH si Senador Marcoleta ay dahil hindi kaya ng PNP General Hospital ang mga gagawing evaluation? Tinanong namin yan kanina kay Colonel Allen Reyco, ang spokesperson ng PNP. Pero ang sabi ni Colonel ko, hindi nangangahulugan na hindi kaya dahil lahat naman ng medical procedure ay nandito sa PNP General Hospital. Ayun. Sinunod lamang nila ang kagustuhan ng Sandigan Bayan na magkaroon ng isang confirmation evaluation para malaman talaga kung yun bang findings dito sa PNP General Hospital ay yun din ang findings sa Philippine General Hospital, Alex. Ayun. O dito kasi mga kababayan, pinapalabas po ni Ping Lacson na si Senador Marcoleta ay pakulo lang yung sinasabing paninikip ng dibdib, yung mahirap na paghinga at yung pagkakasakit. Kasi nga ayon sa kanyang mga banat, mga kababayan, tila sinungaling daw si Senador Marcoleta. Kasi nga, pag nagka-warrant of arrest daw, ay nagkakasakit. Naku po, tingnan nyo mga kababayan, itong si Pinky na lalaking may period, talagang nababas ngayon ng taong bayan. Tignan po natin mga kababayan ko ha. Meron siyang patama kay Senador Marcoleta. Itong senador na ito, wala nang kwenta, tila inaaglahi pa si Senador Marcoleta. Tignan nyo po mga kababayan na, basahin po natin yung kanyang patama dito kay Senador Marcoleta. Antayin nyo lang po mga kababayan, hanapin ko lang po ito. Eto, tignan nyo mga kababayan na, bawal magkawarant, baka magtago abroad. O siya ito mga kababayan kasi si Senador Marcoleta nagkawarant pero hinarap ang kanyang kaso. Samantalang si Pinky na may period nung nagkakaso at naging wanted nagtago sa abroad na tila walang bayag na tila nagka-period. O ito po, tignan nyo mga kababayan na. Ito bang sabi niya mga kababayan? Asan na nga ba yung saktong sinabi ni Pinky? Mabibwisit kayo sa taong ito, yan ang sabi ng mga komento Mabuti, sabi dito ni Rowena Guanzon, mabuti yung kusang sumuko kaysa naman sa kusang nagtago. Guanzon, pumalag sa pasaring ni Lacson kay Marcoleta. Kita nyo? Sabi ni Ping, Senator Ping Lacson nagbiro sa pag-aresto
ni Senador Marcoleta, bawal magkawarant, baka magkasakit. O, kita nyo mga kababayan, ang lalaking may period na ito, tila inaaglahi si Senador Marcoleta. Kaya ngayon, binabanatan ng milyon-milyon ng mga kababayan natin. Nakita nyo naman itong bendalo na ito. Ang tagal ng senador, walang nagagawa. Puro pagtatakip pang ginagawa nito sa flood control. Diba? Yan ang sabi ng taong bayan. So, mali yung sinasabi sa mga reports na independent UPPGH. Dahil nga, ang alam ko, PNP, independent rin yan. Wala naman silang pinapanigan dyan, Vic, di ba? Alex, ako mismo ang nagtanong kay Colonel ko. Yeah. Sabi ko, bakit bakit Philippine General Hospital na isang government hospital din? Oo. Samantalang ang PNP General Hospital ay government din. Ayun. Dahil ang sabi ko, kay Secretary Bunuan, private hospital sa Medical City. Ayun. Ang sabi ni Colonel ko, pareho lamang daw yon dahil ang kailangan lang ay second opinion ng Sandigan Bayan. Ayun, mas malinaw yun. Dapat ganun ang kwento. Second opinion para at least kung magkaroon man ng variety of result, baka may problema dun sa nagtetest. Di ba, Vic? Pero abangan natin bukas, Alex, dahil inihintay din ng PNP-CIDG kung ano talaga yung resulta Yeah. ng medical evaluation. Pero reading between the lines, Alex, imposibleng hindi alam ng PNP-CIDG. Yun. Official announcement na lang ang kanilang hinihintay dahil ang pahayag ng PNP-CIDG sa kanilang evaluation as of now, Oo. fit to travel na si Senador Marcoleta. Fit to travel going to Sandigan Bayan, ha? Hindi fit to travel abroad, ha? Linawin natin yon na Kuya Vic, ha? So, Yes, yes. ang Oo. mangyayari dyan, kung... Sabi na, fit to travel to Sandigan. ayun, to Sandigan Bayan. O, ayan mga kabo, lakson na ha. O, tignan mo, ikaw, wala kang bayag eh. Kaya ka nabubugbog ni Senador Marcoleta sa mga debate kasi wala kang utak. Yung utak mo, gaipis ang laki. Galanggam yung sukat ng utak mo. Wala pang 1 gramo. Samantalang si Senador Marcoleta, ang utak niya, sinlaki ng utak ng higanteng elepante. Ikaw, wala pang 1 gramo utak mo, sinlaki ng payatot na malnourished na palaka. Yan ang sinasabi ng mga komento. Itong si Lacson, walang bayag, sinlaki ng malnourished na pipitsuging langgam ang utak. Parang pipit na naipit ang utak na kumapit sa maleta. Yan ang sinasabi ng taong nagagalit dito sa senador na ito. Walang bayag. Saan ka nakakita? Lalaking may period. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Kaya nayayari ito sa mga debate kasi walang utak. Senador na walang utak, tumanda na sa Senado, hindi nagkautak. Gaya ni Tito Soto, nagkaligaw-ligaw, nagkahilo-hilo, nagkahetot-hetot ang utak dahil hindi maintindihan ang takbo ng impeachment ni Sara Duterte. Kaya sabi niya, wag nang daanin sa teknikalidad. Hindi ko na maintindihan. Naiihina ako sa brief ko. Nagkaigit-igit na ako dito sa upuan. Umuwi ka na lang kung di ka makaintindi. Ayan, pareho kayo ni Ping Lacson na yung utak nyo walang 1 gramo. Sabi nga nung mga nagagalit sa inyo, nabibisit sa inyong 2 senador kayo. Kahit mga bendalo, mga tuplok, galit na galit ang taong bayan. Diba? Kaya ngayon si Senador Marcoleta, maaari nang sumugod sa Senado para harapin ang impeachment trial. Diba itong si Ping Lacson, gusto pa niyang ibaba yung threshold na gawing 12 sa opisyal na 2/3 ng Senado na 16 vote. Kaya nga napalpal ni Senator Alan Cayetano na naka one-on-one na interview natin.
Para palang Kastila ito si Senador Alan Cayetano. Matangkad. Siguro nasa ano ito, nasa 5'9 to 5'10 o 5'11. Ako kasi 5'6 kasi ako, 5'6 and 1 half kasi ako, mga kababayan siya. Hanggang dito lang ako. Hanggang tenga lang ako ni Senador Alan Cayetano. Kasama ko si Vincent Tabigue at ilang mga social media influencer na naimbita doon. Tapos sinasabi nila, binayaran daw ako. Oy, nising ko, walang ibinayad sa akin si Senador Alan Cayetano. Alam nyo ba ang outfit check ko? Gumasto ako ng 12,000 para paghandaan ko yung imbitasyon ko. Yung sapatos ko, 3,000. Yung medyas ko, tig 500. Yung pantalon ko na slacks, tig 2K. Yung barong ko, magkano? Tig 4,000. O, ano pa? O, ilan ang gasto ko? O, sapatos na balat, tig 3,000. O, medyas, 500. 3,500. Pantalon na tig 2,000 o 5,500 na. Yung barong ko, tig 4,000 o 8,000 na. Gasolina ko, 3,000 o 11,000 na. Pagkain ko, o, diba? Gasolina, back and forth, 3,000. O, anong binabayaran? Binayaran daw ako ni Senator Alan Cayetano. Nising ko, hindi ako binayaran sa pagpunta ko sa Senate. Yun ay imbitasyon lang. Kasi nga, syempre, gusto rin nating ma-experience yung kasaysayan na makita ng personal at makapasok sa loob ng Senado sa ginagawang impeachment ni Sara Duterte sa bloodbath na ito. Kaya kayo mga bobolista, mga tangalista, makinig kayo. Hanggang ngayon, mga bobo pa rin kayo. Hanggang ngayon ay nabubulag pa rin kayo sa katotohanan na yung 20 pesos sa bigas, hindi na mangyayari. Guni-guni nyo lang yan. Sa ngayon, yari din kayo. Kasi, si Donald Trump, wawasaki na yung ICC. Yari na, si Tatay Digong makakauwi na. Okay, shout out po kay Ma'am Mirna Aura, JJ Gaspar Beltran ng Cebu City, at kay sino pa, marami pong nagpapa-comment dito. Imelda Facon, ayan. Hello, The Wonders Philippines. I-share ko na ito. Gaspar Beltran. Hello po. Agato Dogwe. Agata Dogwe. Hello po, tanong ko po. Pagkasali matapos ang argumentang impeachment sa Senado, ano yan? Yan po ba yan sa Supreme Court? Nagtatanong lang. Di ko maintindihan. Okay po, salamat sa inyong lahat. At ako si The Wonders Philippines. At i-like nyo po ito at i-subscribe at i-share nyo po sa iba't ibang mga social media para malaman ng taong bayan na ito po ang ganap. Okay po, salamat po.